Yummy. In Australia, July 25 at the TikTok Entertainment Center. Buy now, pay later with Afterpay for as low as $22 with interest-free installments. Presented by ABS CBS Studios. ABS CBS Global. Isa po magandang balita. Ang ating ABS-CBN ay pinangalan bilang Gold Winner sa Finance Asia 2026. Tayo po ay kinala bilang Best Managed Company in the Media and Entertainment category. Tuna po ito sa nominasyon at boto ng investors at financial analysts para sa mga pinakamahusay sa industriya. Ang pagkilalang ito ay patunay lamang sa ating matibay na samahan dahil wala po ang pangalan ito kung wala po ang inyong pagmamahal at tiwala. Pagkantay natin lahat ito sa pamilya. Nagkakapagsahan ng umano sa hangin ng mga senador sa Bisita ng patisip si Vice President Sara Duterte. Inanunsyo naman ang liderato ng Senado ng patuloy ang paghahanda ito. Nagpapatrol, RG2. Nagkakapita, ang umano sa Kamara at ang Senado para bumoto pabor sa impeachment sa Kamara. Nakikita sa katulong dito sa Senado, si Vice President Sara Duterte. Ayon niya, si Senador Amy Marcos. Nung una, ito sinabi pa dito dahil kasi ang ginagawa nila nung una SLR, coordinator review. Ito sabihin, dahil sa ginagawa. Ngayon, yung critical level sa OLC, nakakita ng gagawin. Ano ba ito nananakot? Ito yung kailangan ng pakatang gagawa sa Pilipinas ng Paulo Duterte ng isang linggo. Sabi naman nila doon, hindi ako kontra nila, kung kaya, Di ba ang kapit ng manong minority? Ito po. Hindi lang impeachment. Lahat ng palay dito. Ang trabaho natin ay itupo. Sana huwag kami pagkita. Kapag kami ay nagtupo, huwag kami sabihan na kami ay bayan. ipinagawa din niya sa kanyang papel bilang bahagi ng minorya at bilang Senator Judge. Ang loyalty natin sa isang konstitusyon. Naging pama. Yun. Siyempre, iba yung political. Iba yung kailangan mo. Kung si Senador Judge na nagtatanong, ayaw na sana niya, nag-trial pero wala siya magawa kung aakit ito. Sinado, ako na lang hindi ko naman, Senator
So, ang proseso at aksyon ng Senado, oras na mga para sa impeachment ng Pilipinas Duterte. Dagdag ni Soto pa sa galitin ng institution sa katandaan pa sa trial kung saan magkasunod ang outsource ng para at depensa ng mga dokumento at ebidensya. After a number of days, we will ask the prosecution of the they respond. And then we will reply. And then we get rubber after everything is okay. So, yun yung sinasabi ko to really reason. Umatuloy niya pag-ibig sila sa Senado Leader Alan Cayetano kung susunod ang minora sa mga patakaran. Parang on the rules and the kahit din naman kami namin, maraming mga ugat sa Sa flash memory ng Lunes na umaga, sinabi ni Soto ang mga siyado ng Senado na matataasahan maganda ng trabaho sa mga darating na araw. Samantala, bigyan naman si Senador Tuco na mapapalit si Soto bilang Senate President sa ngayon. Sakaling matuloy ang pag-ibig ng Vice Presidente, ang Senate President ang magiging presiding officer. Or the gusto niya ang news. Tinawag na fake news ng kampo director ng Mister ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manny Carpio na mayroong umanong mahigit na 6 na bilyong piso sa bank account nila ng Vice Presidente. Nagbabalagin ang mga abogado ni Carpio sa media na maghinay-hinay sa paggamit ng report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagdedetalye ng bank transactions ng mag-asawa dahil sa posibleng paglabag sa batas. Nagpapatrol, Johnson at Manabat. Ito ang binigyan din ng mga abogado ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio nitong Lunes. Tinawag ng abogado ni Carpio na chief sa State News ang mga lumutang na detalye ng bank transactions ng mag-asawa sa House Impeachment Proceedings laban sa Vice na ayon sa Anti-Money Laundering Council ay umabot na sa higit 6 bilyong halaga mula 2006 hanggang 2025. Marites po yun. Marites lang. Parang ginawa nila, naniwala mga tao na meron daw 6 billion, pero hindi na pinawala paano nila nakuha ito. Diba? Absolutely. Alam ko maganda. Paliwanag ni Danao, ang ginawa at ipinrepresenta ng AMLAC sa Kamara ay pinagsamang halaga ng mga transaksyon ng mag-asawa, kabilang ng withdrawal at deposit sa bangko. Dagdag ni Danao, batay sa mismong report ng AMLAC, nagkaroon ng system glitch ang naturang bangko noong Abril, kaya lumabas na mawaling 2 bilyong transaction dito. Lumot ang BPI sa AMLA na paguhin nila yung transaction report nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion, 2M lang daw. So, ito po, actually, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong victim sa record nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi ito. Pero, para kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Vidor, tataka-taka pa rin umano ang total transactions ng mag-asawa. That the inflows are still in the billion. Di ba? And ultimately, who are these personalities? Public servants, lawyers, losing businesses. Sa isang pahayag, sinabi ng bangko ni Carpio na sumusunod sila sa lahat ng batas at regulasyon, kabilang ng pagtalima sa Anti-Money Laundering Act, kung saan required ang pag-uulat sa otoridad kung kinakailangan. Iginit din ng DTI na hindi sila naglalabas ng impormasyon ng kanilang kliyente, maliban na lamang kung ipinag-utos sa ilalim ng legal na proseso. Hindi nabanggit sa pahayag ang naiulat na system glitch. Natanong ang mga abogado ni Carpio kung magkano lang talaga ang pera sa bangko ng kanilang kliyente, pero sabi nila Danao at Abayon, hindi obligasyon ni Carpio na isa publiko ito
dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. May pakalaala rin ng mga abogado ni Carpio sa mga miyembro ng media sa paggamit ng ulat ng AMLA